Siya isang henyong doktor, 25 anyos pa lang, at nag-imbento ng isang revolusyonaryong T-vascular suturing method. Ang dating imposible, ang artificial vascular transplant ay posible na dahil sa kanya. Sa tagal ng panahon, hindi pa siya kailanman nagpahinga. Ngayon, sa wakas, makikita ko na ang idol ko. At na yon ang sanang medisina para sa kanyang parangal. Matagal ko na itong hinihintay. Anong nangyayari? Backstage, anong lagay? Nasaan si Sanong Medisina? Mateo, nasaan ka na? May operasyon ako. Anong operasyon? Kailangan ka pa bang bagisa? Makinig ka. Ito ay pan-Nobel Prize na parangal. Pinapanood to ng buong mundo. Isang beses lang to. Kahit anong pagkakataon, tapusin ko muna to. Kuya, handa na ako. Mateo! Mateo! Scalpel. Doc, palagay ng puso niya. Bumababa pa. Ang vascular suturing method, sobrang delikado pa rin. Kapag namatay siya, lahat tayo mananagot. Takot sa pananagutan. Bakit ka pa doktor? Kung lahat takot, sasagipin pa ba ang pasyente? Hakusan, si Chief Surgeon Mateo sa ganitong operasyon. Kung di daan-daang beses na rin. Paano naman makakaproblema? Adrenaline, 1 milligram. IV push. Isa pa! Bilis! Layas! Bilish, prepare defibrillator! Stop resuscitation. Time of death. 10:20 a.m. 加hiệu sa di-papapay-tong vascular suturing technique, nagresulta sa pagkamatay ng pasyente. Ang dating Sanong Medisina, ngayon, ay naging pumatay sa pasyente. Isang killer doctor. Ang desisyon ng San Mateo Private Hospital ay tanggalin siya sa pwesto. Doc, patingin po nito. Sige. Ayusin ko ang AC. Mateo, nandito ka na. Dr. Villanueva. Maria. Maria, kinakausap ka ng kuya mo. Itong heart transplant, simula pa lang. Tiwala ako sa sarili ko. Malalampasan ko si kuya at magiging tunay na sanang medisina. Siya? Asa? Lagi napapapansin sa TV. At gusto pang labasan si Sanang Medisina. Asa pa siya? Hello? Sige, papunta na ako. Maria, may operasyon ako. Yung x-ray mo, pagbalik ko na lang natin pag-usapan. Sige po. Mateo, mauna na ako. Sige. Dr. Villanueva, may aksidente sa South City Overpass. May sugatang 7 anyos na lalaki. Ang ambulansya po natin, aalis sa 3 minuto. Para sigurado, kailangan po ng doktor sa sasakyan. Pero may operasyon pa ako. Doc, ako na po. Huwag. Residente ka pa lang. Hindi mo kayang mga emergency. Doc, simple lang naman ang gagawin. Kaya ko po. Siya ka, sa Department 2 ngayon, ako lang po ang libre. Hindi. Huwag. Anong ibig mo sabihin? Maria, narinig mo rin. 7 taon pa lang ang pasyente. Mahina ang buto niya. Sa aksidente, baka magka-hemothorax. Ang pre-hospital care, hindi na simple yan. Kakagraduate mo lang. Kulang ka sa experience. Ganitong sitwasyon, hindi mo kaya... Sabi mo rin, baka lang. Takot ka sa lahat. Eddie, huwag na lang nating iligtas ang lahat. Doc, huwag niyo po siyang pakinggan. Emerhensya po. Pupuntahin niyo na po ako. Maria, may punto ang kuya mo. Doc! Maria, hindi ito ang panahon para magpakahiro. Kapag lalo pang lumala ang sitwasyon, sa ambulansya pa lang, kailangan ng mag-puncture. Na yon pa lang. Tumigil ka! Ako, nagpapakahiro? Eh ikaw? Na-expel sa ospital? Naging maintenance lang. Anong karapatan mo sabihin di ko kaya? Mateo, sa tagal na, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung bakit ka na-expel. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Dahil, hindi ka talaga dapat maging doktor. Maria, huwag mong sabihin yan sa kuya mo. Doc, may operasyon pa po kayo. Mag-aatrasan na po tayo.
Dok, pangako po, kahit anong emergency po, sigurado po ire-report ko agad sa inyo. Sige. Sige, punta ka na. Sige po, alis na po ako. Sumama kayo sa akin. Mateo, ang hemothorax aksidente na kailangan ng puncture ay bihira lang. Kahit bata pa si Maria at kulang sa experience, pero ang mga basic na first aid, kaya niya yan. Dr. Villanueva, di niyo po alam. Ang kapatid ko po, mabait po siya. Mas gusto niyang magligtas. Pero pag nag-aalala siya, wala siyang pakialam. Alam niyo po, bilang doktor, lalo na bilang surgeon, pinakamalaking bawal ang magpadala sa emosyon. Magpadalos-dalos. Hindi po ako mapakali. Alam kong para sa kanya yan, pero mga bata, kailangan ng pagkakataon. 5 taon na. Pinili kong itago sa kanya ang pagkatao ko. Pagkatapos ng aksidente, sa Lungsod General Hospital, naging maintenance ako. Lalo akong nawalan ng dahilan. Di ko inasahan na ang pagtatago ko ay nagpalamig sa aming magkapatid. Hanggang sa ganito na kami. Dr. Villanueva, ang galing niyo po talaga. Obserbahan niyo. Maria, kamusta na ang sitwasyon dyan? Dok, medyo delikado po dito. Anong nangyayari? Carlo, gisingin mo siya. Carlo! Sa labas ng dibdib niya, dole ang percussion. Halos wala nang tunog sa paghinga. BP. Umagsak ang BP niya! Blood in the chest. 7 taon pa lang siya. Mahina ang buto niya. Sa aksidente, kung magka-blood in the chest, ang pre-hospital care ay hindi na simple. Tama nga siya. Kung ganon... Master, ngayon, dapat ko bang gawin ang chest puncture? Huwag, Maria Santos. Makinig ka. Ang gumabagabag ng ambulansya, walang puwang sa pagkakamali. Kapag nagkamali ka, masasaktan ang baga. Isa pa, hindi to sterile dito. Madaling magka-infection sa dibdib. Sa ganitong kondisyon, kahit ako, hindi ko basta-basta gagawin yan, lalo na ikaw. Po, umagsak ang oxygen niya. Delikado na siya. Huwag, pakiusap. Igtas niya agad ako. Master, ituro niyo na po sa akin. Kundi, baka di na siya umabot sa ospital. Maria Santos, kung ituturing mo pa akong master mo, ang pag-opera, huwag mo nang isipin. Master, wala na akong pakialam. Hindi ko kaya makita siyang mamatay sa harap ko. Master! Sige, gusto mong iligtas siya. Hindi kita pipigilan. Pero may isang tao. Tingin ko, kausapin mo muna siya. Sino? Maria, ako to. Kuya, Kuya! Maria, huwag kang matigas. Ganitong sitwasyon, hindi mo kaya... Simula kanina, pinipigilan mo ko. Hindi mo ako pinapasakay. Ngayon, di mo ako papayagan? Mateo, tandaan mo to. Wala kang pakialam sa akin. Prepare for thoracentesis. Yung key. Thoracentesis. Natutunan ko to sa libro. Una, alamin ang tamang lugar. Hindi. Hay Papa. Dok, ano pang hinihintay mo? Hindi na siya makapaghintay. Pakiusap, iligtas mo siya. Ako... Master. Maria. Tama na, Mateo. Hanggang kailan mo ko pipigilan? Gusto mo bang damay ako para maging basura tulad mo? Para ka lang matuwa? Maria Santos, isipin mo, kapag nagpunta ka, pasyente mo na siya. Kapag may nangyari at magsumbong sa ospital, lahat ng responsibilidad ay ibibigay sa'yo lang. Ang responsibilidad na yan, kaya mo bang dalhin? Kaya ko. Kaya ko! Para sa argumento, kahit mailigtas mo ang buhay niya ngayon, pagdating sa ospital, kapag may secondary infection, hindi pa rin siya maliligtas. Ang lisensya mo ay masuspend. Kamubuhian ka ng pamilya niya. Pananagutin ka ng ospital, walang makakaligtas sa'yo. Maria Santos, itong mga to. Hindi ka ba natatakot? Maria, makinig ka sa akin. Wala namang masama sa pag-aalala.
Tigilan na natin. Walang maninira sa'yo. Mateo, kung takot sa responsibilidad, Bakit pa ako naging doktor? Kung lahat takot, sinong magliligtas sa mga pasyente? Takot sa responsibilidad. Bakit pa doktor? Kung lahat takot, sino magliligtas sa pasyente? Oo nga. Takot sa responsibilidad. Bakit pa doktor? Kuya, alam mo ba? Sa buong buhay ko, gusto kong maging tulad ng San ng medisina. Kung nandito siya ngayon, hinding-hindi siya aatras. Kaya, hindi rin ako aatras. Pero kahit ang San ng medisina, minsan nagkakamali rin siya. Hindi siya nagkakamali! Ang T-vascular fusion procedure niya, laging pinag-aaralan ko. Yung operasyon niya, 5 taon na nakaraan, sinuri ko ng libo-libong beses. Walang kamali-mali sa bawat hakbang. Sige. Ngayon, buksan ang kamera. Itutok sa dibdib niya. Maria, sundin mo ko. Itusok na. Mula ngayon, ako ang mag-uutos. Ikaw ang mag-uutos? Maria, tiwala ka sa kuya mo. Sa thoracentesis, mas magaling siya sa akin. Dr. Santos, wala na tayong oras. Sige, kuya, sige! Hindi pwede. Ang liit ng dibdib niya, ang lapit ng mga tadyang, at laging gumagalaw ang sasakyan. Imposible matiimpuhan yan. Dito, sa ikapitong intercostal space, 2 sentimetro sa likod ng mid-axillary line, doon ang itutusok. Baliw ka na? Itong lugar. Lampas na sa ligtas na lugar. Malinaw sa libro na kung doon ka magtutusok, malamang masaksak ang pulmonary artery. May alam ka ba sa medisina? Ang standard na punto ay para sa mga matatanda. 7 taon pa lang siya, maliit ang katawan niya. Dagdag pa ang impact ng aksidente, kaya ang mga organ niya ay bahagyang naiba ng pwesto. Kaya, mas mababa ang punto niya. Paano mo nalaman na naibang pwesto ng mga organ niya? Sa pagtingin sa direksyon ng pasa sa dibdib niya at sa pagkasubsob nito. Ang tanging taong may pambihirang galing ang nakakakita sa maliliit na tanda at makita ang ugat ng sakit. Para maabot ang ganito, kailangan ng buong buhay na pagsasanay. Si Mateo, kailan pa siya naging ganito kagaling? Maria, tusukin na! Ingat, kalahating sentimetro sa ibabaw ng tadyang. Pero, Maria! Itusok ng tuwid. Huwag kang mag-atubili. 3 sentimetro. Bilis! Nagpapahinga na siya. Bumabalik ang oxygen level. Nagawa ko! Kuya, nagawa ko! Nagawa ko! Kuya, nagawa ko! Dr. Santos, ang galing mo! Nailigtas ang bata! Salamat po, Dr. Santos. Niligtas niyo ang anak ko. Pansamantala lang yan. Nailigtas lang natin ang buhay niya. I-secure agad ang needle. Kids ko! Tali, bandage! Obserbahan ang water seal bottle, ang kulay at daloy ng likido. I-record mo. I-report agad sa ospital. opo, May isa pa. Ang pinakamahalaga. Ang hemothorax ng pasyente ay baka panlabas na senyales lang. Malakas ang impact ng aksidente. Ang eksaktong sanhi ng internal bleeding kailangang dalhin sa ospital at agad magpa-full check-up para matukoy. Kaya bawat saglit na pagkaantala ay dagdag panganib. sige. Si Mateo. Napakahirap ng posisyon ng tumor. Pinariligiran ng hepatic at portal veins. Paano to operahan? Imposible to. Magagamit ang TIPS procedure. Sa pagpasok, Cardio procedure yan. Paano yan magagamit sa pagtanggal ng liver tumor? Kalokohan. Teka, isa ka lang maintenance. Alam mo pa ang tips procedure? pareho lang ang prinsipyo. Iwasan ang mahahalagang ugat at magre-root. Maliligtas natin ang lahat ng panganib. Uma, 5 taon na. Lahat ng di ko masagot na medical na problema, sa kanya, laging may eksaktong sagot. Hindi to kaya ng isang ordinaryong doktor, lalo na't pinalayas pa siya sa ospital. Sino ba talaga siya? Director, ang mga biktima ng aksidente sa overpass ay maayos na. Narinig kong may 7 taong gulang ang pinakamalala. Wala pa siya. Director, Dr. Villanueva. Director, ito po ang bata. Traumatic hemothorax po siya. Naging critical po ang kondisyon niya.
Buti na lang po, nag-thoracentesis kami. Kaya po siya nailigtas. Villanueva, Director, sagutin mo ko. Sinong gumawa ng pre-hospital care? Director, yung pre-hospital care, ako po ang gumawa. Anong problema? dalhin agad sa OR ang pasyente. Sa opisina ko ang iba. Dr. Santos. Si Carlo. Tita, huwag po kayong mag-alala. Si Carlo, magiging maayos po siya. Residente ka lang! Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na mag-opera sa ambulansya? Director, Villanueva! Ikaw ang nagbigay sa kanya ng permiso! Ganito ba ang pagtuturo mo sa residente mo? Isang buhay na tao yan! Hindi yan pampalakas loob ng Director, wala pong kinalaman ng mentor ko. Ako po ang nagpumilit. Nag-flatline na po ang pasyente. Kung hindi ko po siya ginawa ng thoracentesis, hindi po siya abot sa ospital. Tsaka, di ba't matagumpay naman ang first aid? Villanueva! Sabihin mo sa residente mo kung matagumpay ba talaga! Maria, kung matagumpay, ang pagpindot sa dibdib niya ay hindi dapat magdulot ng ganitong sakit at reaksyon. Ang lagay niya ngayon, posibleng dahil sa mali sa thoracentesis. Nasugatan ng intercostal vessels, kaya nagkahematoma. Imposible. Hematoma. Mali sa operasyon. Hindi kaya, ako ba talaga ang nagkasala kay Carlo? Director, Sa susunod na lang ang parusa. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang hematoma. Para alisin ang hematoma, ang karaniwang open chest surgery para sa isang 7 taong gulang, sobrang delikado. Kapag nagkamali sa operasyong to, ganitong operasyon sa buong mundo, ang mga surgeon nito ay ilan lang. Sa ospital natin, wala tayong makakagawa niyan. Ako na ang mag-oopera. Kuya, Ihanda ang microcatheter sheath, ultrasonic emulsifier, at neurophysiologic monitoring. Simulan na ang operasyon. Mula sa maintenance. Anong gulo to? Hindi ka pwedeng gumasok dito. Lumabas ka. Ang pre-hospital care ng pasyente, ako ang nag-utos kay Maria. Kaya siya ang pasyente ko. Itong operasyon, dapat ako ang gumawa. Isang residente, sumusunod sa isang maintenance? Kalokohan. Kalokohan talaga. Daming mga profesional ni hindi kami sigurado. Ikaw, isang tagalabas. Sino ka para sabihin kaya mo? Lumayas ka! kuya, tara na. Tingnan ninyo, ang hematoma ng pasyente ay nakadikit sa pleura. Ang gilid nito ay may tanda na ng pagkapunit. Kapag tuluyang pumutok, magkakaroon ng pleurisy at masisira ang aorta. Wala nang magagawa kahit sino. Toto pala. Alam niya pala to. So sinabi ninyo kanina. Ngayon, qualified na ba ako? Special Chief Surgeon. Chief Surgeon pa lang. Wala pang 10 sa buong bansa. Bawat isa'y pambansang yaman. Mga henyo. At ito pa, special. Paano niya nagawa to? Direk, delikado na po. Nawalan ng malay ang pasyente. Mag-isip ka. Huli pa? Mateo. OR3. Itong operasyon. Ikaw ang chief. Operasyon. Simulier.
Nakita na ang hematoma. Masyado malapit sa aorta. Simulan sa labas. Unti-unting alisin. Dahan-dahan lang. Tama, ito ang pinakasiguro. Hindi, masyado mabagal. Hindi niya kakayanin ng tagal. Mateo, anong ginagawa mo? Kapag sumabog yan, wala na magagawa kahit sino. Baliw ka! Pinasasakitan mo siya! Ang karaniwang pagalis ay magdudulot lang ng dagdag pinsala at magiging sanhi ng malaking pagdurugo. Para mailigtas siya, kailangang hanapin ang pinagbulan ng punit at ayusin. Paano mo masisigurado kung nasaan ang punit? Pinapalagay mo ang buhay niya! Maraming beses na ako nakaranas ng ganito. Alam ko ang tsansa ng tagumpay. Kung may mas ligtas kayong plano, pakikinggan ko. Pero kung wala, magtiwala na lang kayo sa akin. Ganitong operasyon. Mga top expert hindi man lang makagawa ng 10 sa buong buhay. Sino ba talaga siya? Lagot! Umagsak ang BP! Abnormal ang pulso! Nadala ang mga nakaugnay. Dali, dumigil ka. Ngayon na. Anong ginagawa mo? Mapupunin po ang ugat niyan! Taasan ng pump. Urgent na rin. Ready. Ito? Wala na itong ugat. Itali at putulin na. Hindi. Ito ang ipapasok ng dugo sa pleura. Critical na sanga. Pag pinutol to, mababawasan ang hininga niya. Line 4, ready. Reconstruct the vessel. Ano? Paano to i-reconstruct? Ang liit! Hindi ko makita! Sabi ko, nakikita ko. Opo, Chief. Director, nandito ba si Dr. Simon Lopez? Director! Pinapunta niyo ang Deputy Director ng San Mateo Private Hospital. Professor Lopez, salamat po. Professor Lopez, tingnan nyo. Napakadelikado na posisyon ng traumatic hematoma. Nakatabing sa aorta, isang mali lang, malaking pagdurugo. Thoracoscopy, aorta at hematoma dissection. Ang kahirapan ng operasyong ito, sa buong mundo, ang makakagawa ay wala pang 3. Kahit yung senior kong si San ng Medisina, hayaan na. Huwag na natin pag-usapan, kung hindi lang dahil sa 5 taon na nakaraan na sinayang niya yung vessel suturing procedure. Ngayon, ang ganitong hematoma ay hindi na problema. Salawat pa nga sa kanya. Oo nga po. Tutal, si Professor po ang kinabukasan ng ating medisina, tapos na ang panahon niya. Hindi naman sa ganon. Nitong 5 taon lang, ako ang chief surgeon sa daan-daang mahirap na operasyon. Kaya medyo may alam na rin ako. Kaya gusto nyo na ako ang chief surgeon, di ba? Nagsimula na po. Anong ibig mong sabihin? Kasi po... Sana po, Professor Lopez, panurin nyo lang po. Kung may mangyari po, sana po ay tulungan nyo kami. Ano? Ito operasyon. Kahit ako, di ako sigurado. Imposible magawa to ng iba. Sino ang chief surgeon? Sinong chief surgeon dito? Si Mateo. Isa lang siyang maintenance, kahit dati siyang doktor. Pero, paano ko to sasabihin? Professor Lopez, sumama ka sa akin. Malalaman mo. Ang galing ng paghiwa niya. Galitong galing. Sa senior ko lang to nakita. Hindi kaya... Hindi. Imposibleng siya. Siya ngayon... Baka takot na siyang humawak ng kutsilyo. Hindi pwede. Kailangan kong makuha tong operasyon. Pag nakuha ko tong kaso, ang direksyon ng San Mateo ay sa akin na. Direktor, itigil niyo agad ang operasyon. Professor Lopez, maayos naman ang operasyon. Maayos. Kulang ang kaalaman nyo. Di nyo gets. Makinig kayo. Kung itutuloy to, sigurado mabibigo to. Tiyak na mamamatay ang pasyente. Bigo, paano? Yung data sa monitor, maayos naman. Si Professor Lopez ang eksperto rito. Hindi siya magkakamali. Kalokohan! Ang operasyon ay maayos naman.
Isa pa, paano mo naman papatigilin to? Papatayan mo ba siya? Tumahimik. Kailan pa nagkaroon ng boses ang isang residente rito? Alam mo ba ang operasyon? 5 taon nang nakaraan sa operasyon ng Sano Medicina, ang vascular fusion procedure. Ako, ang assistant surgeon. Ang sitwasyon noon ay kapareho na ngayon. Akala ng lahat na maayos ang operasyon. Pero bigla na lang, ang vital signs ng pasyente ay bumagsak. Namatay sa operating table. Noon, dahil sa chief surgeon na sobrang tiwala sa sarili, nagkaroon ng malaking trahedya. O gusto nyo na maulit ang trahedyang yon? O sa tingin nyo, mali ang hinuha ko? Pigilan ang operasyon! Ang chief surgeon na si Dr. Villanueva, lumabas agad! Direktor, baliw ka na! Critical na parte na ng operasyon! Pagpatigil nito, parang pagpatay! Utos ko to. Bakit kami pinapalabas? Magbigay ka ng makatwirang dahilan. Bakit parang pamilyar ang boses na to? Maraming magkakapantig. Marami yan. Imposibleng siya. Simon, bakit siya nandito? Mukhang hindi pa rin tiwala ang direktor kay Mateo. May problema ba sa operasyong tinigil ko? Maayos ang operasyon. Bakit mo pinatigil ang operasyon? Mayos? Hindi ba tayo ang napapahamak sa pasyente? Yang sinabi mo, dapat may basehan. Siyempre meron. Tingnan niyo mismo. Ang perfusion index ng heart-lung machine umakyat na sa 1.8. Ang taas! Paano nangyari? Ibig sabihin, sumasabay na ang puso. Maaari itong tumigil anumang oras. Bilang chief surgeon, ang ibig sabihin nito, alam mo na, di ba? Ang circulatory system niya ay malapit ng bumigay. Ang 1.5 perfusion index ay hindi dahil sa sobrang pagod ng puso, kundi pagkatanggal ng hematoma, ang daloy ng dugo sa puso ay mabilis na bumabalik. Ito'y tanda ng magandang resulta. Kalokohan. Kahit ang Sano Medicina noon sa ganitong operasyon, ang pinakamaganda niyang resulta ay 1.5 lang ang perfusion index. Ano? Mas magaling ka pa sa kanya? O baka naman ikaw ang senior ko, ang Sano Medicina noon? Prof. Lopez, nagbibiro ka po. Siya, Sano Medicina, imposible po yan. Huwag po kayong magkamali ng akala. Dati po, sa ospital namin, isa lang siyang hamak na doktor. Pero dahil sa isang malaking pagkakamali, tinanggal siya. Ngayon po, isa na lang siyang taga-ayos ng AC. Maintenance lang. Isa ka lang palang tinanggal. Basura. Maintenance ka lang. Saan ka kumuha ng tapang para utusan ako rito? At pagdudahan ng desisyon ko? Huling beses ko nang sasabihin. Ang puso't baga ng pasyente ay gumagaling. Ang vital signs niya ang pinakamahusay na patunay, ang pagkakataon na yon ang pinakamainam na oras para sa operasyon. Mabilis itong mawawala. Kapag pumasok ka ngayon, pipigilan mo lang ang proseso. Ang intervention mo ay hindi pagliligtas, kundi pagpatay. Tiyak na magdudulot ito ng pangalawang pinsala sa ugat at ang resulta ay hindi mo matatanggap. Pangalawang pinsala. Ako, si Simon Lopez, nag-opera na ng daan-daang internasyonal na kilalang mahirap na cardiovascular surgery. Kahit nakapikit akong magtahi, mas mahusay pa sa'yo, basura, na nakabukas ang mata pero nag-aalangan. Ang precision ko, 10,000 beses na mas tumpak. Ikaw pa ang magsasabi sa akin ng consequences? Direktor, huwag na nating sayangin ang oras sa basurang to. Handa na ang team ko. Kukunin na nila ang operasyon. Sige, Professor Lopez. Ikaw na po ang bahala. Huwag! Hinding-hindi! Maayos naman ang operasyon! Paano nangyari to? Maria, kalma lang. Kahit anong sabihin mo, hindi na sila makikinig. Magsisisi ka. Dissection ng hematoma. Mahirap to sa ordinaryong doktor. Kahit ikaw, bihira kang makatagpo ng ganitong kaso. Isang beses ko lang to ipapakita. Makikita nyo? Si Prof. Lopez talaga! Ang bilis at eksakto! Grabe! Oo nga. Kapag si Prof. Lopez na, siguradong walang palya. Ang arterial wall tension index, 7.8. Hindi ito normal.
Simon, tigilan mo agad ang ultrasonic scalpel. Ang arterial tension ay lumagpas na sa threshold. Ang pinakahina sa arterial wall, malapit ng kumutok. Isa ka lang taga-maintenance. Mas marami ka pang alam sa akin. Saan ka kumuha ng tapang para utusan ako? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na galing. Lagot. Pumutok ang aorta. Malaking dugo. Hindi mahanap ni Prof ang butas. Hindi kaya. Ang bilis ng dugo. Hindi natin kaya. Tigo! Clamp! Lakot na. Bakit ganito? Si Carlo? Director, papasukin niyo ako ngayon din. Kundi, sa loob ng 30 segundo, mamamatay na ang pasyente. Doon lang talaga, matatapos ang lahat. Lopez, labas na kayo. Papasukin si Mateo. Bakit kailangan loko hablangan? Si Mateo noon o ikaw, pinipigilan niyo ko. Hinding-hindi ko kayo palalampasin. Idikit ang clamp. Lock the aorta. Maximize the suction. 3 seconds. Clear the fute. Buttbacks. Cross-match. Transfuse now. Blocked? Baliw siya? Ang pasyente, agad mag-heart attack? Kailangan niyang magpa-bypass. Artificial na bypass. Pero ang hina ng mga ugat niya, ang karaniwang pagtahi, hindi niya kakayanin ang pressure. Imposible! Hawlaking butas! Hindi yan matatahi! Papatay yan? Hindi mo kaya, pero kaya ako. Panurin mo, anti-vascular fusion procedure. Ganito yan ginagawa. Anti-vascular fusion procedure. Baliw na ba siya? Bigo na yung 5 taon noong nakaraan. Bawal yan o medical na samahan. Bawal yan sa kahit sino. Nagpapakamatay siya. Director, wag po. Pigilan niyo po siya. Kapag nangyari to, hindi lang ito pagkabigo sa operasyon. Hindi ito ganun kasyemple. Malaking paglabag to. Ang pangalan ng ospital, ang kinabukasan, wadadamay lahat. Sinong mananagot ito? Tumahimik kaya ko! Sabihin mo sa akin, bukod sa pagtitiwala sa kanya, may iba pa ba tayo mapupuntahan? Basag na ang aorta! Wala na magagawa ang iba! Talaga bang dahil lang sa takot sa responsibilidad, dapat tayo mabuhay na para mga duwag? At papanoorin na lang ang isang buhay na bata na mamatay sa harapan natin sa operating table? Direktor, sa puntong ito, ang pag-aalangan ay kamatayan. Wala tayong choice. Magpustahan na lang. Itaya natin si Mateo Santos na makagawa ng himala. Tama. Taya na lang. Sana magtagumpay siya. T-vascular fusion procedure. Maghihimala? Isang maintenance lang. Paano siya magtatagumpay? Sakto. Ngayong makikita ko mismo ang pagbagsak mo. Kuya, taya mo yan. Kailangan mo magtagumpay. Para sa sarili mo. At para sa lahat ng nagtitiwala sa'yo. Kailangan... Tingin mo? Kaya niya ba? Yang san ng medisina nun, di nakuha. Yuan, pero tingnan mo ang kamay niya. Ang tigas. Nakakatakot. Itong posisyon. Itong anggulo ng kanayong. Ito.
Ang kakaibang teknik na ito. Imposible. Paano niya nalaman? Hindi. Imposible siya yan. Dahil sa kayabangan niya. Matapos ang aksidente, 5 taon nang nakaraan. Imposibleng muli niyang hawakan ang kutsilyo. Lalo na tumayo sa ganitong pesuradong operasyon. Nagkataon niyang to. Tama. Nagkataon lang. Operasyon. Tapos. Mateo! Mateo! Diyos ko! Tingnan niyo yung tahi! Ang kinis! Imposible! Tingnan nyo! Perpekto ang pagka-reconstruct ng ugat. Lahat ng hemodynamics, data, bilis ng daloy, at integridad ng pader. Grabe! Mas maganda pa sa inaasahan ko. Hindi ito isang emergency surgery. Ito ay isang himala. Mateo, nagawa mo nga! Kuya, nailigtas mo si Carlo. The vascular fusion procedure. Ang kakaibang paghawak sa karayom. Imposibleng isa ka lang maintenance. Sabihin mo. Sino ka ba talaga? Sagot! Sino ka ba talaga? Professor Lopez, kalma lang. Anong ginagawa mo? Wala kang modo. Bitawan mo siya. Simon! Bitawan mo kuya ko! Alice! Maria, sinagot mo ako! Sino ka ba talaga? Ang teknik na to! Maliban sa kanya, walang ibang makakagawa nito. Sagot! Ikaw ba siya? Ikaw ba ang san ng medisina noon? Simon! 5 taon na. Wala ka pa ring kontrol sa sarili mo. Ikaw nga? Bumalik ka na? Kuya, Ikaw? ito nga ang sanong medisina. Diyos ko! Siya pala ang san ng medisina. Dapat noon ko pa nahulaan na ikaw. Ganitong teknik, bukod sa'yo, walang ibang makakagawa nito. 5 taon, ang galing mo magtago. Congrats, kuya. 5 taon na, sa wakas, bumalik ka na sa operating table. At ang vascular suturing technique mo, umangat pa sa ganitong level. Ang ospital na to, sa wakas, may tunay na santo na. At ikaw, Director, anong iniisip mo? Ha? Pinayagan niyo ang kuya ko, isang bigatin, na magtrabaho sa ospital niyo bilang isang hamak na maintenance worker? Pinapalakas mo ba ang loob niya? O nagpapasaya ka lang sa lahat ng tao rito? Simon, bumalik ako. Hindi para sa'yo at sa mga bagay na to. Ang tagumpay ng operasyong ito ay napapatunay lang ng isang bagay. Ang T-vascular suturing method ay walang problema. Kung ganun, ang pagkabigo ng operasyon 5 taon ng nakaraan ay hindi dahil sa teknolohiya. Ikaw?
Anong ibig mong sabihin? Malinaw ang ebidensya noon. Ang ospital at samahan ay nagdesisyon na. Desisyon? Desisyon niyo yan. Hindi sa akin. Alamin ko. Ang operasyon 5 taon nang nakaraan. Sino may gawa nito? Ang utang na... Idadagdag ko ang interes at babayaran mo lahat. Mateo, 5 taon nang nakaraan, nagawa kitang ipahamak. Ngayon, hindi ako magdadalawang isip na durugin ka ulit. Ngayon, hinding-hindi ka na makakabahon. Tigil! Mateo, ikaw nga ba ang san ng medisina? Kuya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Pati ako, tulad ng lahat, 5 taon kitang minaliit. Bakit mo kailangang mag-isa na dalhin ang lahat? Sorry, Maria. Bago ko malaman ang katotohanan noon, hindi ko pa masasabi ang dahilan. Saan ka pupunta? Ipaliwanag mo sa akin. Ano ba talaga nangyari 5 taon nang nakaraan? Nitong 5 taon, lahat ng tao, tinawag kang killer. Isang kahihiyan sa medisina. Mag-isa mong tinanggap ang lahat ng yan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kapatid mo ako. Maria, wala kang kinalaman dito. Kaya huwag ka na magtanong. Paano di ako kasali? Kapatid mo ako. Paano di ako kasali? Kapatid mo ako. 5 taon. Hindi mo sinabi sa akin kung bakit na natanggal. Na yon alam ko na. Ikaw pala ang san ng medisina. At natanggal ka dahil sa operasyong yon 5 taon nang nakaraan. Pero, yung video ng operasyong yon, napanood ko ng daan-daang beses. Bawat hakbang mo, walang kapintasan. At pinatunayan mo na rin na ang T-vascular suturing method mo ay walang problema. Kaya, kuya, ano ba talaga ang iniisip mo? Maria, makinig ka. Alamin ko ang katotohanan sa operasyong yon. Kailangan kong gawin to. Pero sa akin to, wala kang kinalaman dito. Ikaw, naiintindihan mo? Hindi ko maintindihan. Kuya, ayoko mag-isa kang magdusa. Gusto kitang tulungan. Maria, para sa ikabubuti mo yan. Dahil kapatid ko siya. Siya ang pinakamahalaga sa akin. Kaya mas lalong hindi ko siya pwedeng Baka matulungan kita. Andres! Yoshi. 5 taon na, Mateo. Nagbago ka na, pati Yoshi. 5 taon. Maraming nababago sa 5 taon. Hindi lang ikaw ang nagbago. Nitong 5 taon, para maging Deputy Director si Simon Lopez, nagbago na siya ng husto. Pagkaalis mo, agad niyang kinuha lahat ng research mo. Yung mga malapit ng magbunga, binago niya lahat at ginawang sarili niyang pangalan. Dahil dyan, sunod-sunod ang mga research niya. At naging professor siya agad. Kadire, no? Pero di pa yan ang pinakamasama. Nang maging chief siya, ginamit niyang posisyon niya para sa lahat ng mahalagang at pang-fame na mahihirap na operasyon. Ipinamigay niya lahat sa mga kakampi niya. Wala siyang pakialam kung kaya ba nilang mag-opera. Anong resulta? Sunod-sunod ang medical malpractice. Pero tuwing may gulo, ginagamit niyang pondo ng ospital para patahimikin ang pamilya. O kaya, hahanap lang ng kahit sinong walang backer, isang residente para isisi. Ang general surgery ngayon, hindi na yan ang dati. Yung lugar mo nun, pinagulo niya. Napakabaho. Sabi ko na. Ito mga power struggle sa ospital. Wala akong pakialam. Sabi ko na. Ito mga power struggle sa ospital. Wala akong pakialam.
Paano mo nasabing wala kang pakialam? Ang surgery department natin, ang magandang pangalan nito, malapit ang masira sa kamay ni Simon Lopez. Ang mga may konsensya at may opinyon, inaalis na niya. Ang natira, sinong di rin pipigil sa galit? Mateo, iba na ngayon. Ikaw lang, sa galing mo at sa reputasyon mo dito noon, kaya mo lang siyang pabagsakin. Mateo, kailangan mong kumilos. Para sa ospital na to. Para sa mga pasyenteng mapapahamak o mapapatay pa niya. Sabi ko na, wala akong interes. Mateo, alam ko. Alam ko kung bakit ka bumalik. Para saan? Gusto mong alamin ang totoo. Sa operasyong yun 5 taon na. Di ba? Pero naisip mo ba na kailangan mo ng kapangyarihan para alamin ang totoo? Sa totoo lang, ang operasyong yun 5 taon na, si Simon Lopez ang may kinalaman. Walang duda. Akala mo ba ngayong bumalik ka, hahayaan ka lang ni Simon Lopez na alamin ang lahat ng walang gulo? Gagawin niya ang lahat para pigilan ka. Mateo, kalma lang. Hindi mo siya kaya mag-isa. Pero may tutulong sa'yo. Sino? May ipapakilala ako sa'yo. Malalaman mo. Dr. Javier. Dr. Javier. Mateo, 5 taon na. Halos di ka nagbago. Upo ka. Alam ko. Sa puso mo, sinisisi mo pa rin ako. Hindi ko magagawa. Hindi ko naman ayaw na protektahan ka noon. Pero ako ang direktor ng San Mateo. May board of directors. At may pressure sa publiko. Wala akong choice. 5 taon na, hindi ako nakatulog ng mahimbing. Nakita ko lang na umangat ang mga tulad ni Simon Lopez. Nililinis ang oposisyon at nagmamadali sa tagumpay. Ang ospital, ginawa nilang isang bulok na lugar. Nagkulang ako sa orihinal na misyon ng ospital. Lalo na sa'yo, Mateo. Mateo. Para sa akin, pakiusap. Bumalik ka na. Iligtas mo ang ospital. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Matanda na ako. Magre-retire na ako. Ayon sa mga investor, si Simon Lopez ang siyang papalit sa akin. Tiyak na yun. Pero sa operasyong ito, ang pagkabigo ni Simon at ang tagumpay mo ay biligyan ako ng isang pagkakataong bumawi. Binuhos ko ang dangal ko at sa wakas, napakiusapan ko ang board. Sila, binuhay muli ang proseso ng pagpili ng direktor. At saka, live ito sa buong bansa. Isang matinding surgical showdown. Live surgical showdown? Tama! Ipakita ang galing! Sa harap ng buong bansa at alamin ang tunay na pinakamagaling. Hindi lang ito pagpili ng direktor para patunayan ang iyong danggal, para itama ang mali. Mateo, ginawa ko na. Sa ngalan ko, ako ang nagsangla para sa'yo at inirehistro na kita. Heto. Anong ibig sabihin, ha? Nasa kontrata na at desidido na. Pagka-retire ni Jose Javier, ako na ang papalit. Na yun, malapit na sana. Tapos, gagawa pa kayo ng live na pambansang pili? Ninuloko niyo ba ako? Yang si Jose Javier, ilang dekada na sa ospital. Malaki pa rin ang impluwensya niya. Ngayon, pinipilit niya yung pagsusulit. Kaming mga board member, dapat lang magpakita ng respeto sa kanya, di ba? Professor Lopez, bakit ka ba nagagalit ng ganito? Isang kompetisyon lang yan. Sa galing mo at sa reputasyon mo sa medisina, ang manalo ay sigurado na. Anong kinatatakot mo? Tago! Wala ba kayo alam? O napapanggap lang kayo, ha?
Akala niyo ba si Mateo Santos, ang titulo niyang San ng Medisina, ay bigay lang? Gaano siya kakatakot? Ako lang ang nakakaalam. 5 taon nang nakaraan, nasa tuktok na siya ng lahat. Sa galing at talento, sa buong mundo, walang makakapantay sa kanya. Kung ganon, anong gagawin natin? Ang pagsusulit ay tuloy na. Kayo ang gumawa nito! Ngayon, ako pa ang maglilinis? Asa pa kayo? Sana lang, pag naging boss si Mateo, gaya ko, kusa siyang magpapasakop bilang asong sunod-sunuran sa inyo. Teka, kahit gaano kagaling si Mateo, tao lang siya. Hindi naman siya isang Diyos na hindi nasasaktan. Basta tao, may kahinaan. At di makakatakas sa patakaran. Panatag ka lang. Marami tayong paraan para manalo. Mateo, alam ko ang iniisip mo. Yung operasyon 5 taon nang nakaraan, hindi yan aksidente. May kinalaman si Simon Lopez. Pero noon, yung mga record ng operasyon, lahat ng medical equipment at mga record nito ay itinago na ng Board of Investors dahil sa medical malpractice at ganap na nakatakip. Para makakuha ka ng ebidensya at malaman ng totoo, iisa lang ang paraan. Maging hospital director. Ang direktor lang ang makakapagbukas ng mga nakatakip na record. Kuya, delikado! Anong nangyari? Dahan-dahan lang. Tingnan mo. Para sa patas, magkatarungan at hayagang pagpili, ang San Mateo Private Hospital ay magpapatupad ng nationwide live broadcast para sa pagsubaybay ng publiko. Sinabi na sa akin niya ni Dr. Javier. Nationwide live broadcast. Kahit napakabigat ng pressure, pero inaasahan ko na to. Hindi, kuya. Tuloy mo lang. At the same time, para mapili ang pinakamahusay na medical leader sa pagpupulo ng aming board, nagkasundo kaming lahat na baguhin ang patakaran ng pagpili. Ang kompetisyon ay gaganapin bilang isang team competition. Ngayon, sa buong bansa, inaanyayahan namin ang mga pinakamahuhusay na medical na profesional. 3 tao, bawat team. Ang mananalo, ang leader nila ay direktang magiging ng aming ospital, ang bagong direktor. Kuya, narinig mo ba? Team competition na, hindi na individual. Tsaka, sa makalawa na ang laban. Sa napakakaunting oras at sa mga mahigpit na kondisyon, saan ka naman makakahanap ng isang pambihirang team? Tsaka, para manalo sa ganitong klase ng laban, bawat isa sa team dapat maging pinakamahusay sa kani-kanilang field. At higit sa lahat, ang team dapat magkasundo. Imposible itong gawin. Binago nila ang patakaran bigla. Halata namang tayo ang target nila. Sobrang hindi patas. Para sa akin, ginawa nila to para sa team ni Simon. Isang patakaran na para lang sa kanila. Alam naman ng lahat na sina Simon at ang 2 assistant niya ay matagal nang magkasama. Oh, Professor Lopez? Kahit gaano kagaling si Mateo, isa lang siyang tao. Hindi mo siya kaya sa one-on-one. Ngayon, kaya mo na siyang tapusin, di ba? Tapusin siya? Ang kasama lang ni Mateo ay isang walang alam na residente na kapatid at si Ramon Villanueva, ang walang kwenta. Ngayong kailangan niyang mag-team, baka kahit matinong kasama, hindi siya makahanap. Sa laban na to, siguradong panalo ako. Halo? Dr. Mendoza, kumusta po? Kumusta po? Ano na pong desisyon nyo? Isang napakabihirang pagkakataon to. Hello? Dr. Mendoza! Dr. Mendoza! Isa na naman. Siya na ang pumayag. Sa atin. Pag malaman nilang kasama ka, diretso silang tumatanggi. O sasabihin kasama nila si Simon Lopez. Hayop na si Simon Lopez. Matagal na niyang pinlano to. At tinikom pa niya ang lahat ng atrasan natin. Kuya, paano na? Ang deadline ng application ay sa makalawa na. Ngayon, wala pa tayong 3 miyembro. Malinaw na sinasamantala nila tayo. Pinagtatabuyan nila tayo. Sa laban na to, hindi ang galing ang pinakamahalaga.
Kung ganun, ano ang pinakamahalaga? Buong tiwala. Kailangan ko sa operasyon. Kahit anong sabihin ko ay susundin ng 100% ng mga kasama ko. Hindi ko kailangan ng pangalan nila. Ang kailangan ko ay ang kanilang mga kamay at ang tiwala nila. Kaya, Dr. Villanueva, Maria, gusto ko kayong imbitahan na sumama sa akin sa laban na to. Ako? Mateo, huwag kang magbiro. Ako? Mid-level lang ako. Sa mga ordinaryong operasyon, okay pa. Pero national level yan. Doon, lahat ng nakaupo ay mga top expert. Pag umakyat ako, hindi ba't ako lang ang pabigat mo? Hindi ko kaya, kuya. Resident lang ako. Wala pa akong lisensya na mag-practice. Paano ako? Sabi ko, ang kailangan ko ay hindi ang titulo nila, kundi kayo. Dr. Villanueva, ang basic skills mo ang pinakamahusay sa buong ospital. Ang kamay mo mas matatag sa kahit sino. Maria, ang bilis mong matuto at kumilos mas mahusay pa sa kahit sinong doktor. Sa operasyon, ako ang utak ninyo. Ako ang magdedesisyon. At kayo, ang pinakatiwala kong kamay. Nandito na ang utak. Ano pa ang ikakatakot nyo? Ha? Sige! Sasama kami sa'yo! Siya yung nawala ng 5 taon? Si San Mateo ng medisina? Wala namang bago sa kanya. Tingnan mo yung dalawa sa likod niya. Isa, mid-level lang. Yung isa naman, Diyos ko, isang residente lang. Baliw na ba siya? Sa ganitong team, siya sasali? Narinig ko. Ilang araw nung nakaraan, may natapos siyang operasyon. Sa tingin ko, sinuwerte lang siya. 5 taon siyang di nag-opera. Siguradong mahina na ang kamay niya. Tingnan natin kung paano siya mapapahiya na yun. Ikaw si Mateo Santos, ang son ng medisina, 5 taon ang nakaraan. Ikaw si Mateo Santos, ang son ng medisina 5 years ago. Oh, ano mayon? Anong pakialam mo? Akala ko kung sino ang isang henyo. Mateo Santos. Ako si Gabriel Javier. Tapos ng panahon mo 5 years ago. Sa medisina na yon, ang importante ay teknolohiya at galing. Hindi sa puro pangalan o sa pagpapakaawa. Ngayon, sa harap ng buong bansa, malinaw kong sasabihin sa lahat na ako, Gabriel Javier, ay gagawin kang isang patapon na saksi na tataasan ko. Para makuha ang pwesto bilang direktor ng San Mateo. Ikaw! Tama. Mga kasama sa medisina, mga bisita, maligayang pagdating sa San Mateo Private Hospital para sa pagpili ng bagong hospital director. Ang kaganapang ito ay walang kapantay, isang inobasyon at higit sa lahat, isang pambihirang pagsulong. Walang paligoy-ligoy pa. Ang kaganapan ay magsisimula na. Ang unang hamon ay ang minimally invasive nerve anastomosis. Ang bawat team ay gagamit ng highly simulated living tissue para sa high-precision nerve suturing. Ang ating mga hurado ay mula sa buong mundo. Base sa bilis ng pagtahi, ang precision ng nerve alignment at ang post-op electrophysiological signal conduction rate. Sa 3 aspeto, bibigyan ng komprehensibong marka. Ngayon, hinihiling sa bawat team na magpadala ng isang kinatawan sa entablado. Mateo, neurosurgery. Hindi yan ang forte ko. Sa round na to, ako... Kuya, ako na lang. Kuya, ako na! Nerve suturing! Sa lahat ng elective ko, ito ang pinakamahusay. Maria, hindi ito simulasyon lang. Totoo to, live sa buong bansa. Ang mga nasa audience, mga top expert lahat. Mas mahina pa sa totoong ugat. Ang modelo. Paano kung pumalya? Sure ako. Makinig ka. Yung unang parte, gawin mo lang ang tradisyonal na paraan. Tandaan mo, ang pinakamahalaga ay sa pagtatapos. Huwag mong gamitin ang tradisyonal na suturing. Ang lakas na yan ay sisirain ng mahinang nerve membrane. Gamitin ang spiral advancement method. Sa nerve membrane, gumawa ng slip knot. Tandaan mo, dapat slip knot para masigurong matatali ito, pero may konting galaw pa rin. Para mas mabilis maghilom. Tanda ko na, kuya! Lahat
Handa na. Simulan. Mateo, kaya ni Maria? Hindi ba't masyadong delikado to? Wala nang mas gustong maging mabuting doktor kaysa sa kanya. At wala ring mas bagay maging doktor kaysa sa kanya. Kaya niya to. Huwag kang manginig. Hindi ka pwedeng manginig. Maria Santos, kalma lang. Ang pinakamahalagang pagkakataon, ipinusta ni Kuya sa'yo. Huwag mo siyang ipahiya. Kapag na-eliminate ka sa unang round, tapos na tayong lahat. Number 7. Sobrang higpit ng tahi. Napunit ang nerve membrane. Eliminado. Number 12. Naubos ang oras. Eliminado. Magaling! Ang galing ng kamay ni Dr. Gabriel. Pinung-pino ang pagdudugma. Mabilis din. Pasado. Isang residensya lang, naglakas loob pang sumali sa ganitong klaseng kompetisyon. Si Mateo, wala na bang ibang tao? Ikaw pang ipinadala para lang may mabilang. Mukhang siya at ang mga kalokohan niya, ngayon, ay magkakasama ng babagsak. Suko ka na lang. Alam mo ba, sa microsurgical nerve suturing, ano pinakamahirap? Yung gagawin mo na ngayon. Yung huling hakbang. Tingnan mo yung membrane. Pinakamatensyonado yan ngayon. At pinakakinis. Baguhan ka pa lang. Kahit konting pagkalog lang ng kamay mo, lahat ng pinaghirapan mo, sayang. Imposibleng matapos mo yan. Okay lang. Imposibleng matapos. Oo nga. Hindi niya kaya? Kalokohan! Kalokohan! Sa ganitong pambansang kumperensya, paano nila hinayaan na isang residente ang umakyat? Narinig mo? Baguhan. Magpahiya ka na lang. Baka mamaya manginig ang kamay mo at mapunit ang nerve. At magiging katatawanan ka sa buong bansa. Alam ko na. Tingin ko, si San Mateo ng Medisina, alam niyang talo na siya, kaya gusto nang sumuko. Pero mahirapan siyang magmukhang talo. Kaya pinadala ka niya isang residente para maging tanga. Sa ganon, kapag natalo, ikaw ang may mali kasi mahina ka. At ang galing ni Dr. Santos ay walang kinalaman. Galing! Ang galing ng diskarte! Ganyan pala ang iniisip niya. Oo nga, grabe. Ang klaseng tao. Ang kapal na mukha. Senior. Tingnan mo. Bakit pa? Alam kong di ka makahanap ng matinong kasama. Sabi mo lang sana, sa team ko, pumili ka lang ng 2. Mas mabuti pa yon kaysa ipahiya ang kapatid mo, di ba? Kapatid mo pa naman yan. Paano mo siya hinayaan na laitin sa ganitong okasyon at pagtawanan? Itong galaw mo, hindi maganda. Itong galaw mo, hindi maganda. Ang team ko, wala kang pakialam. Simon, huwag mong maliitin si Maria. Baka sa huli, ikaw ang mapahiya. Kaya ko to. Nandyan si Kuya. Patutunayan ko sa lahat. Sabi ni Kuya, Sa ulang parte, gawin mo lang ang tradisyonal na paraan. Ganun lang, tandaan mo, ang pinakamahalaga ay sa pagtatapos. Gamitin ang spiral advancement method. Sa perinurium, gumawa ng slip knot. Tandaan, slip knot dapat. Sa ganung paraan, habang nakapirming, may konting galaw pa rin para mas mabilis magilom. Tingnan, nagawa niya. tapos na. Tingnan mo, itsura mo. Paglabas ng resulta, malalaman mo na sa harap ng ganyang galing, kayo ng kuya mo ay katatawanan lang. Anong paraan yan? Perpekto! Ang pagtugtong, parang natural na lumago. Post of electrophysiological conduction rates. 100%. Milagro! Isang milagro! Imposible! Imposible! Residente lang siya! Paano siya naging ganyang kagaling? May dayaan! Ikaw, kinakampihan mo si Mateo! Dayaan! Kahit anong kainin mo, huwag kang magsalita ng basta. Pinagdududahan mo ba ang integridad ng samahan o ang profesionalismo ko? Bigyan mo ko ng paliwanag. Ang tahi ko, ang prestisyon, bilis at pagkakatugma. Halos perpekto ang lahat. Bakit siyang may perpekto? Halos perpekto. Ang tahi mo sa perineurium ay gumamit ng tradisyonal na tension-relieving suturing. Standard man.
Pero ang perineurium ay nasugatan ng di mababawi. Kaya ang conductivity mo ay 98%. At ang 2% na yan ang malaking agwat. Ang ginamit niya ay theoretical na paraan. Pero bihirang ginagamit sa klinika ang spiral slip knot suturing. Ang parang ito ay perpektong umiwas sa anumang pagpindot sa perineurium. Nagpahintulot sa pagtugma ng nervyos na umabot sa theoretical na sugdulan. Kaya 100% ang conductivity niya. Ito ang tunay na perpekto. Ang ganitong pambihirang teknik, hindi lang ikaw, kahit ako, sa buong buhay ko, hindi ko maisip na gawin. Dr. Gabriel, matalo ka na. Tanggapin mo. Dr. Gabriel, tingnan mo to. Tinuro to sa akin ng kuya ko. Di mo kaya, pero may iba na kayang gawin to. Ang hangganan mo, para sa kuya ko, ay simula pa lang. Idinklara ko, sa unang round ng microsuturing, ang Mateo Santos team ay pumasa ng perpekto. Mateo, narinig mo? Nakapasa si Maria. Na pala, ang galing ng paraang tinuro mo. Bakit, Dr. Lopez? Nang mapanood mong manalo ang kapatid ko, mas masakit pa sa'yo kaysa matalo. Yang itsura mo, hindi maganda ah. Swerte lang yan. Nagkataon lang. Swerte lang? Pinaghirapan mo na gawing team competition ang laban dahil takot kang harapin ako at mapahiya? Akala mo sa pagbabago ng rules, kaya mo ko? Ginamit mo ang rules para sa akin. Ipapakita ko sa'yo ang galing ko. Na ang plano mo ay hinding-hindi magtatagumpay. Sige. Unang round pa lang to. Huwag kang magyabang. Ang tunay na laban, nasa huli. Kuya, nagawa ko! Hindi kita pinahiya! Ang unang round ay tapos na. Binabate ang mga nagpasa. Ngayon, sisimulan na natin ang huling hamon. Ang hamon ay isang relay ng 3 sa pagpapalit ng heart valve may oras. Bawat team, 3 miyembro ang susunod-sunod at magtutulungan sa isang buong operasyon. Hindi lang ito pagsubok sa galing ng bawat isa, kundi sa hangganan nito, kundi pati sa teamwork, sa pagpaplano at sa pag-aangkop sa sitwasyon. Isang pagsubok sa hangganan. Relay para sa pagpapalit ng heart valve. Grabe, parang impyerno ang hirap nito. Hindi lang ito pagsubok sa galing ng bawat isa, kundi sa koordinasyon ng buong team. Isang mali, talo na ang lahat. Mateo, level 4 ang heart valve replacement. Sa parteng to, kulang ang experience ko. Lalo na si Maria. Kalma lang. Sundin mo ko, Maria. Ikaw ang unang atik. Ako? Kuya, ako... Pinakasimple lang sa'yo. Open the chest. Set up the bypass. Sa normal na operasyon, kailangan ng at least 15 minutes. Pero may tuturo ako sa'yo. Ang 3-point straight line technique. Sa pamamagitan nito, sa pinakamaikling ruta, mag-set up ka ng bypass. Mapapabilis nito ang oras sa loob ng 10 minuto. Sige. Dr. Villanueva, ikaw ang susunod. Ang trabaho mo ay alisin ang sira na valve at ilagay ang bagong artificial valve. Pinakamatinag ang kamay mo sa buong ospital. Iyan ang kalakasan mo. Pero tandaan mo, mas mabuti nang maging dahan-dahan. Huwag mong masaktan ang valve ring. Naiintindihan ko. Ako nang bahala sa huling parte. Ang mga binigay ko sa kanila ay ang pinakasimple lang. Sana walang mangyaring aberya. Isang residente at isang mid-level doctor. Tingnan natin kung paano nila tatapusin ang level 4 na to. Handa na. Simulan. Ang bilis! Itong 3-point alignment technique. Grabe!
Ang assistant ko ay isa sa pinakamagaling na surgeon sa bansa. Pero mas mabilis pa siya ng 10 segundo. Paano niya nagawa yun? Mateo, kayong magkapatid. Parang mga ipis na di mamatay. Kahit anong tapak, di kayo masira. Bilis. Gaya na tinuro ni Kuya. 3 punto. Huwag magkamali. Lako. Maria. Hi, mahina ang basics. Anong silbi ng bilis? Nagka-problema, no? Kuya, Master, sorry po. Dr. Villanueva, ikaw na po. Ang tagal na ni Maria. Kailangan kong bawiin ang oras. Teka, Mare. May mali sa hawak nito. Masyadong luwag. Sa pagkagipit nito, may maliit na depekto. Hindi ito makakagupit. Mitral valve. Ito. Judges, may problema sa instrumento ko. Hindi ito magagamit. Hinto sa oras. Palitan agad ang instrumento. Hindi sa oras? Dr. Villanueva, nagbibiro ka ba? Simulasyon ito ng totoong operasyon. Bawat segundo rito ay buhay ng pasyente ang nakataya. Tama! Sa tingin mo, pagbukas mo ng dibdib ng pasyente at nakalabas ang puso, sasabihan mo pa siyang, pasensya na, pahinto muna ang puso nyo. Sirain ang pliers ko, papalitan ko lang. Nung inagaw mo ang operasyon ni Mateo, bakit hindi mo sinabi yan? Ngayon ka pa nagsasabi ng ganyan. Isa pa, ang gamit ang may problema. Depekto ang gamit. Aksidente to. Suruhin ang mga gamit bago ang operasyon at siguraduhin walang mali. Yan ang basic na gawain ng bawat surgeon. Kasalanan mo to! Hindi mo sinuri! Ngayong may problema na, gusto mong baguhin ang patakaran. Dahil lang sa pagkakamali mo, mapaparaya sa'yo sa lahat ng ibang kalahok na sumunod sa patakaran at nagbigay ng lahat ng makakaya. Patas ba yan? Patakaran ay patakaran. Sa ugali niya, itong sira na ophthalmic forceps, siguradong siya na naman ang may gawa nito. Napakasama talaga ni Simon Lopez. Pero wala akong magawa ngayon. Hey! May punto si Professor Lopez. Dr. Villanueva, patakaran ang sinusunod. Hindi pwedeng tumigil. Ituloy ang operasyon. Kuya, paano na? Tumatakbo ang oras. Si Master. Dr. Villanueva, ita po ng ophthalmic forceps. Gamitin ang tissue scissors. Okay lang kung mabagal, pero steady. Siguraduhin na pantay ang hiwa. Tissue scissors? Baliw na ba siya? Para sa malambot na tissue yan. Para sa matigas na calcified valve ring? Handang kailan niya yan puputulin? Ang bagal naman yan! Ahead na sana sila. Pinahirapan pa. Hindi na sila makakahabol. Nakita nyo, Dr. Javier. Ito pala ang pinakakatiwalaan nyo. Si Mateo Santos at ang team niya. Si Mateo, mekaniko lang sa labas. Sanay na. Baka sa OR, ang pinakasimpleng gamit ng mga tool, hindi na niya alam. Tissue scissors? At least 5 minuto to. 5 minuto. Ang layo nito. Imposibleng mahabol pa. Mateo, ano ba talaga ang ginagawa mo? Dr. Villanueva, huwag ang oras. Tingnan ang kamay mo. Tiwala sa kamay mo at sa akin.
Mateo, tiwala ako. Patay na! Gamit ang pinaka-primitibong gamit, gagawa ng pinakamahirap na trabaho. Tanga! Tingnan ko nga kung paano nyo yan ayusin. Haba, kuya! Kamusta na? Mahigit kalahati na ang oras nyo. Sa bilis nyo. Kung susuko na kayo, at least maiiwan pa ang huling... Dr. Javier, kita nyo? Hindi ko naman kasi siya pinabayaan. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Pero may mga tao talaga na nagpapahiya sa sarili tapos sila pang nagagalit. Kuya, ang bagal. Kung ganyan, matalo tayo. Kalma lang. Tingnan mo. Upo ka. Oras ang buhay. Sa operasyon, parehong mahalaga ang bilis at tumpak. Ang bagal niya, mukhang sumuko na siya sa laban. Wala nang laban. Itong hiwa, ang linis. Gamit ang tissue scissors, kayang gawin ng ganitong presisyon. Ang kamay niya, mas matatag pa sa machine. Tapos na. Master. Mateo, tapos na ang operasyon. Pero ang oras, ang layo natin sa kanila. 10 minuto. 10 minuto! Tapos na ang laban! Kahit ang Diyos pa ang dumating, imposible sa huling hakbang sa pagtahi ng dibdib na mabawi ang 10 minuto. Mateo, talo ka na! Sampung minuto. Sapat na. Ano sabi niya? Sapat na raw ang 10 minuto? Sino ba siya sa akala niya? Diyos ba siya? Ang pagtahi ng dibdib, kailangan ng pagtutugma ng bawat layer at eksaktong pagkabit. Sa operasyon, ito ang pinakamahirap sa pasensya't galing at pinakamahabang hakbang. Ang pinakamabilis na record sa mundo ay kailangan pa ng 20 minuto. Baliw na ba si Mateo? Tingin ko, nagwawala na siya sa pagkabigo. Sumusuko na siya. Imposible. Kuya, ano bang iniisip mo? Akala ko, may bubuga siya. Basic lang naman to. Basic suturing lang. Sa bilis niyan, wala sa 10 minuto. Kahit 1 oras, di niya matatapos. Lagot. Masyado pa rin pala. Kasalanan ko. Pinahama ko si Mateo. Kuya, sorry. Ang bilis, ang steady. Lalo pang gumaling si Professor Lopez. Ito ang world class. Ganitong operasyon para kay Professor Lopez, isang patay na daga lang. Si Mateo naman, ang dating san ng medisina. Mukhang talagang pabagsak na. Kita mo, iyan ang realidad. Ano klaseng san ng medisina? Matagal nang naiwan ng panahon. Ngayon, panahon na ni Professor Lopez. Mateo, 5 taon na... Ano kung dati kang san ng medisina? Mas mataas ang lipad, mas malakas ang bagsak.
Ngayon, sa harap ng lahat at sa buong bansa, taddaring kita sa paa. Ang huling tumawa, ang tunay na panalo. 5 minuto na lang at huling hakbang na lang sa akin. Mateo, anong laban mo sa akin? Tapos na. Ano? Tama ba ang narinig ko? Mateo, sabi niya, tapos na. Tingnan niyo ang timer! Ito! Paano nangyari to? Imposible! Imposible! Paano mo nagawa yan ng ganyan kabilis? Alam ko na. Para lang makahabol sa oras, pumalya ka lang. Mateo, tandaan mo to. Walang kwenta ang bilis. Ang kalidad ng tahi ang mahalaga. Professor Lopez, perfecto ang tahi ni Mateo. Ano? Kanina lang, ang tahi ni Dr. Santos ay sinuri namin. Ang tahi ni Mateo, sa lahat ng aspeto, ang tibay ng pagkapagaling at ang itsura ay umabot sa isang walang kapantay na antas ng perpekto. Imposible! Ito... Ito ang ipinasa mo. Ito ba ang pinasa mo? Para lang maikli ang operasyon ng 5 minuto, gumamit ka pa ng ganitong radikal na plano. Anong tingin mo sa buhay ng pasyente? Isang hakbang lang para sa promotion mo? Opo, mali po ako. Kuya? Ang tunay na inobasyon ay hindi po susugal sa buhay ng pasyente. Heto, tingnan mo to. Kung sa tissue, makakabuo ng self-locking spiral structure. Teoretikamente, mapapabilis ang pagtahi sa loob ng 10 minuto. At saka, mapapababa ang pinsala sa tissue hanggang sa minimum. Masyadong mahirap. Paano to magagawa? Tama. Napakataas na requirement para sa surgeon. Kailangan ng igit sa abilidad ng tao, spatial awareness at stability. Kahit ako ngayon, sa isip ko lang to kaya. Ito ay isang ideya pa lang. Limang taon na. Sabi mo pa nga, teorya lang yan. Na-practice mo yan? Tama. Imposible! Imposible! 5 taon ng technician lang! Hindi ka man na humawak na scalpel! Itong technique, paano mo nagawa to? Tama. 5 taon, hindi ako doktor. Kaya hindi ko kailangang isipin ang mga patakaran. At hindi ko kailangang isipin ang mga autoridad at mga standard. Akala mo ba, pag tinanggal ko ang lab coat, tinanggal ko na rin ang scalpel? Hindi. Mali ka. Dahil hindi na ako doktor, kaya nakawala ako sa pagiging doktor sa pagka-prisoner ng titulong yan. Mateo! Nanalo tayo! Papasok tayo sa finals! Kuya, ang galing mo! Parang Diyos ka! Idineklara ko ang panalo, si Mateo Santos! Ka? Ang kompetisyong ito ay balewala. Mr. Cruz, anong ibig mong sabihin? Internal ito ng ospital namin ang pagpili ng director. Sinong pumayag na magdala ka ng dayo para manggulo rito? President Ramon, tingnan nyo. Sabi ko na nga ba, itong pagpili ay wala na sa orihinal na layunin. Ngayon, isa na lang itong ganap na katarantaduhan. Magpapakilala ako. Ako siyang presidente ng Lungsod Medikal na Samahan, si Ramon Villanueva. Nakatanggap ang Lungsod Medikal na Samahan ng isang patunayang reklamo. Mateo Santos, 5 taon nang nakaraan dahil sa paggamit mo ng hindi pa sapat na T-vascular fusion technique,
Nagresulta ito sa malaking aksidente na ikinamatay ng pasyente. Ayon sa batas ng profesional na mediko, sa anumang operasyon, bawal gamitin ang T-vascular fusion technique. Nang operahan mo si Little Carlo, nilabag mo ang patakaran. Ayon sa patakaran, ang lisensya mo ay ipapawalang bisa. Wala ka ng karapatang magsagawa ng anumang medical na gawain, lalo na sumali sa ganitong pambansang live conference. Nilalabanan mo ang batas. At isa pa, insulto ito sa buong medisina. Pero ang kuya ko, ginamit niya yan para iligtas si Carlo. Huwag niyo pong baliktarin ang katotohanan. Patakaran lang ang sinusunod. Ngayon, ipinapahayag ko na ang pagpili ng direktor ay ipinagbabawal na. Hintayin ang samahan para sa investigasyon. Security! Palayasin niyo si Mateo Santos! Guardia! Palayasin niyo si Mateo! Subukan niyo! Huwag niyo siya hawakan! President Ramon, abuso na to! Internal na seleksyon to ng ospital namin. Anong kinalaman ng samahan dito? Ulining ka na ba? Live to sa buong bansa. Hahayaan natin ang isang pumatay ng pasyente na maging director? Ang pangalan ng ospital natin, pati ng buong medical na mundo, hahayaan na lang natin? Pero, Miss Cruz, binago na natin ang rules. Binayaran na ang staff. Paano kung si Mateo talaga ang makarating sa finals? Sa galing, hindi ako... Galing? Professor Lopez, tandaan mo. Ang galing para sa kapangyarihan. Pati ang rules. Professor Lopez, tandaan mo, ang teknolohiya ay para sa kapangyarihan. Pati ang mga patakaran. Anong ibig mong sabihin? Hindi ang 5 taong walang operasyon ang kahinaan niya, kundi yung operasyon niya 5 taon ang nakaraan. Ako nang bahala, marami akong paraan para hindi na siya makabangon. Sino mga gahas? Bakit nga gawin ng kuya ko? Alice! Mateo, nakrarabang ka pa? 5 taon nang nakaraan, may nakasulat sa record. Nagkasala ka at may namatay. May ebidensya. Anong masasabi mo pa? Palusot? May tanong ako sa'yo, President Ramon. Anong karapatan mo na base lang sa isang file 5 taon nang nakaraan ay dito sa conference ngayon ay husgahan ako? Dahil ako ang presidente ng medical na samahan at dahil sa batas na ito, malinaw na nakasulat dito, ang T-vascular fusion technique mo ay permanenteng ipinagbabawal. Permanenteng bawal? Si Little Carlo. Ilang araw nang nakaraan, isang batang sinabing wala ng pag-asa ng lahat na eksperto. Ako! Gamit ang tinatawag mong bawal na teknolohiya, niligtas ko siya sa kamatayan. Yan! Alam ng buong ospital. President Ramon, huwag niyo na siyang patulan. Ang ganitong suwete lang na tagumpay ay walang ibig sabihin. Malay natin kung nagkataon lang. Siya. Tama! Kuya, tandaan mo, 5 taon na ang nakaraan, ganyan ka rin katiyak. Pero anong nangyari? Isang buhay na tao ang namatay sa operating table mo. Isang buhay na tao ang namatay sa operating table mo. Gusto mo pa bang maulit ang trahedyang yon? Trahedya? Ang trahedya 5 taon nang nakaraan. Kung ano nangyari. Alam na alam mo. Lagi niyong sinasabi ang mga patakaran, ang mga sistema. Kaya tanong ko sa inyo, ano ba talagang medisina? Ang pagliligtas ng buhay o mga malamig na patakaran? Inaamin ko, 5 taon nang nakaraan, kulang pa ang teknolohiya ko. Nitong 5 taon, walang oras na hindi ako nagpapabuti ng teknolohiya ko at nagpapakumbaba. Ngayon, nagtagumpay na ako. Pinatunayan ko sa katotohanan na posible ang teknolohiyang ito at nakakapagligtas ito ng buhay. Kayo, ang medical na samahan nyo, hindi nyo pinapansin ang pag-unlad nito.
Hindi nyo rin ito ipinapalaganap para iligtas ang mas maraming tao. Kundi, hinahawakan nyo ang patakaran 5 taon ng nakaraan at nananatili sa nakaraan. Ginagamit nyo itong sandata laban sa iba. Hindi nyo pinapanatili ang kaayusan sa medisina, kundi pinapatay nyo ang kinabukasan ng medisina. Sumusobra ka na. Hayagang hinahamon mo ang autoridad ng buong medical na sistema. Otoridad. Ang tunay na otoridad ay nakatayo sa katotohanan at galing, hindi sa pamimilit at pagbabawal. President Ramon, may tanong ako. Kung ngayon, ang nasa operating table ay pamilya mo, at ang teknikang ito lang ang makakaligtas sa kanya, ano ang pipiliin mo? Hayaan siyang mamatay sa mga patakaran, o ako ang salarin na bigyan siya ng pagkakataong mabuhay? Ang galing mo magsalita. Paano malalaman kung kumpleto na ang teknik mo? Paano kung may mangyari? Sinong mananagot? Kaya mo bang panagutan? Ang pangalan ng ospital natin, pati na ng buong medical na mundo, hindi pwedeng masira ng isang tulad mo. Alam kong salita lang yan. Kung di kayo naniniwala, ayos lang. President Ramon, subukan natin. Anong ibig mong sabihin? Dito mismo ngayon, sa harap ng buong bansa, ilabas niyo ang model ng medical na samahan, ang pinakamahirap at imposibleng ayusin na modelo ng mga ugat. Bigyan niyo ko ng 1 oras. Ako, gamit lang ang aking vascular fusion technique. Kapag nabigo ako, o kung may kahit anong kapintasan sa resulta, ako, si Mateo Santos, ay aalis na sa medisina. Kayo na ang bahala sa akin. Mateo, balib ka na! Anong ginagawa mo? Kuya, huwag kang padalos-dalos. Pero kung magtagumpay ako, gusto kong ikaw, para sa medika ng samahan, sa harap ng buong bansa, ay umamin sa teknikang ito na posible. Ikaw, matapang ka ba? Presidente, huwag po! Tama, labag sa patakaran. Sige. Mateo, bibigyan kita ng pagkakataon. Dahil gusto mong mapahiya, bibigyan kita. Sa lab ng medical na samahan, kunin ang modelo. Tingnan natin kung ang tinaguriang san ng medisina ay mapapahiya sa harap ng buong bansa. At masira. Itong model pala. Oo nga. Ayusin niya to. Nagbibiro ka ba? Ang komplikado ng model na to at ang materyales, mas mahirap pa sa totoong katawan na magsuturing ng eksakto. 10 beses na mas mahirap. Imposible talaga itong tapusin. Paano to pagsubok ni President Ramon? Pinapahamak na niya talaga. Mateo, tingnan mo to. Ito ang pinakamahusay na obra ng medical na samahan para subukan ang limitasyon ng mga top surgeon. Hindi namin to pinagkakaitan. 1 oras, kapag naayos mo ang 80% ng mga ugat at mga nerve, panalo ka na. Siyempre, kung sa tingin mo hindi mo kaya, pwede ka nang sumuko agad para hindi ka mapahiya. Para ayusin to, kailangan ko ng assistant. Mateo! Ako na! Kuya, ako na. Ang operasyong to lang tungkol sa panalo o talo sa laban, Kundi sa karir mo. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo kailangan ng assistant na puro lakas lang, kundi ang nakakakilala sa'yo sa style mo at may pinakamaraming clinical experience. Sa skill at teamwork, bukod sa akin, ang iyong junior, sino pa ba ang mas bagay? Simon, lumayas ka! May tinatagong balak ka. Alam na alam namin ang balak mo. Gusto mong matalo ang kuya ko? Simon, tigilan mo yung pagpapanggap mo. Drama. Gusto mo manggulo, di ba? Simon, huwag kang manggulo dito. Nakita niyo naman, di ba? Gusto ko lang tulungan si kuya. Magkakapatid naman tayo. Ang samahan natin, hindi ko kailanman nakalimutan. Pero sila, kuya,
Mukhang ang mga tao sa paligid mo ay may malaking misunderstanding sa akin. Kuya, di ka ba tiwala sa skills ko? O takot ka lang talaga sa akin? Takot ka? Dahil gusto niyang ulitin to, sige, lalaruin ko siya. Sige. Ikaw. Kuya, baliw ka na. Mateo! Huwag mo siyang hayaan! Mapapahamak ka niyan! Kalma lang. Alam ko ang ginagawa ko. Sa pagsali sa contest na to at maging direktor ay ang tanging pagkakataon na mabuksan ang kaso noon. At ngayon, may pagkakataon na akong ilantad ang plano niya noon. Kailangan kong lumaban. Ngayong napili na ang assistant, simulan na ang oras. Paano to posible? Hindi lang bilis. Ang bawat distansya at lakas niya, parang ginamitan ng precision tool para sukatin. Diyos mo. Di ko akalain kaya niya talaga. Adrenaline, 有点5米的关系。Mateo, kahit gaano ka kagaling, ano naman? Nasaktan na kita 5 taon ng nakaraan. At kaya ko pa rin gawin na yon. Kuya, para sa huling pressure test, itutuloy ko na. Tiger! Bakit kuya? Ito ang pinakamalaga, ang huling hakbang. Kung di pa tayo magte-test, huli na tayo. Sabi ko, Tiger! Bitawan mo yan. Anong ibig mong sabihin? Ikaw mismo ang nagsabi na kunin ko tong adrenaline. Narinig yan ng lahat. Mateo, anong ginagawa mo? Gamitin mo yung nasa trolley. Mateo, ano na namang kalokohan to? Di mo matapos ang laban, kaya gagamit ka ng ganitong barumbadong paraan. Baliw na siya. Alam niyang talo na siya. Kaya ako ang sinisisi para magtagal. Hindi ako nagpapahaba. Dahil ang operasyon ko, tapos na. Hindi! Imposible! Paano mo nagawa yan? Ang model na to! President Ramon, bago ko patunayan sa inyo at sasamahan ang T-vascular fusion procedure ko, gusto kong suriin niyo muna itong inihanda para sa akin ng aking mabait na junior na laging nag-aalala para sa akin, itong espesyal na adrenaline. Anong pinagsasabi mo, Mateo? Itong laman nito ay simpleng adrenaline lang. Gusto mong gamitin ang ganitong maduming paraan para magpalipat pansin? Akala mo ba ang mga hurado at ang mga manonood ay mga tanga? Maniniwala ba sila sa kasinungalingan mo? Mateo, magbigay ka ng makatwirang paliwanag. Paliwanag? Ang katotohanan ang pinakamahusay na paliwanag! President Ramon, mga hurado, subukan niyo bang sa harap ng lahat, agad na spectral analysis itong gamot at sabihin ang totoo? Anong totoo? Bakit ganito? Sige, surin! Tingnan natin kung anong pakano mo pa.
potassium chloride? Ito ang ginagamit sa lethal injection. Kapag tinurok to, agad lalaki tumuputok ang ugat at matatalo siya sa kompetisyon. At iisipin ng lahat na kulang sa galing si Mateo. At Napakalupit ng puso niya! Kuya, gusto kanyang ipahamak sa harap ng lahat. Hindi ako! Si Mateo! Tama! Si Mateo! Siya ang nagpalit! Pinahamak niya ako! Ang sama ng ugali niya. Hay nako! 5 taon nang nakaraan, ginamit mo na to para sirain ako. At nagdulot ka pa ng kamatayan. 5 taon na, gagawin mo na naman. Akala mo ba bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon? Hindi ako! Hindi talaga ako! Si Mateo yan! Oh, plano to ni Mateo. Pinapahamak niya ako. Maniwala kayo sa akin. President Ramon, nakita niyo na. Ganyan din nung 5 taon nang nakaraan. Isang sinadya at planadong aksidente. Sinira nito ang buong karir ko sa medisina. Gusto ko makita ang kumpletong file ng kasong medical 5 taon nang nakaraan. Mateo! Huwag kang sumobra! Ano karapatan mo? Ano karapatan mong tingnan ang mga sikretong file? Dahil ako ang biktima ng aksidenteng yon. Dahil 5 taon akong nadusa sa maling akusasyon. Dahil ngayon, dito, may gustong pumatay sa akin gamit ang ganitong paraan. Pumatay sa akin! Ang mga dahilan na to, sapat na ba? Kulang. May patakaran. Malinaw na nakasulat. Maliban kung director ka. Kung hindi, wala kang karapatan. Karapatan? Mr. Cruz, sa lagay na to, may gana ka pang magsalita ng karapatan. Tingnan mo siya ng maigi. Sa tingin mo, siya may karapatan ba? Ang ospital natin ay nangangailangan ng isang direktor na nagliligtas ng buhay. Hindi isang walang pakialam sa buhay at malupit na mamamatay tao. Ngayon, sa harap ng buong bansa, kung ipangtatanggol mo pa siya at sasabihin mo pa ang mga kalokohan mong karapatan at patakaran, ang ospital na to, mas mabuting mawala na lang. Sige, patingnan mo. Tingnan natin kung ano mabubunot niya sa 5 taong file. Dito, nawala. Tapos, paano yan nakasulat sa report? Dito? Sa report na to, nakasulat na nagdagdag ng isang adrenaline. Pero ang tanong, itong adrenaline, saan galing? Kung hindi ako nagkakamali. Noon, ang nag-check ng gamot at naghanda. Ikaw yon, Junior? Oh, ako! Ano ba yon? Bakit? Bakit sa'yo? Nasa iyo na lahat. Ikaw ang paborito ng guro. Ikaw ang tanyag na san ng medisina. Eh ako? Anong lamang mo sa akin? 100 beses akong masipag sa'yo. Pero anong resulta? Nabubuhay lang ako sa anino mo. Anong tawag nila sa'yo? San ng medisina. Eh sa akin? Tawag nila sa akin, alalay ni Mateo. Kaya, dahil sa inggit mo, pinatay mo ang isang tao. Dapat lang mamatay siya. Parang ikaw, dapat mamatay. Gusto kitang sirain. Gusto kong maramdaman mo ang unti-unting pagbagsak mula sa tuktok hanggang sa putikan. 5 taon. Mahirap ang buhay mo, no? Hanggang sa parang aso, naging mekaniko ka. Eh ako? Alam mo ba sa 5 taon, gaano ako kasaya? Tumahimik ka! Baliw ka! Sa 5 taon, hindi sumuko ang kuya ko. Ang iniisip niya ay kung paano mailigtas ang mas marami. Eh ikaw, sa puso mo, bukod sa inggit at pot, ano pa ba? Ikaw, hindi ka bagay maging doktor.
Dr. Santos, patawad. Nagpapahayag ako para sa medikal na samahan. Dahil sa ating pagiging padalos-dalos at kapabayaan, yubos kaming humihingi ng tawad. Napatunayan mo ang iyong paglilinis at pinagtanggol mo pa ang dangal ng isang doktor. Kami ang nabulag na mga lumang patakaran at hindi nakita ang totoo. Ito ang kahihiyan ng medikal na samahan at pagkukulang ko rin. At siya ang kahihiyan ng medisina, dalhin niyo si Simon Lopez. Ang medical na samahan ay agad magtatayo ng Special Investigation Team para i-reopen ang kaso ng medical malpractice 5 years ago. At ang lahat ng nangyari ngayon ay imbestigahan ng husto. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ako ang susunod na direktor! Ako ang direktor! Mateo! Kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin! Dr. Santos, panatag ka lang. Ang medical na samahan ay bibigyan ka ng katarungan. Para sa mga pumanaw, himpitaon ng nakaraan. Para malinaw. At para sa lahat ng mga kasamahan natin na nakatutok dito, bibigyan natin ng malinaw na sagot. Mr. Cruz, saan ka pupunta? Ang utang natin, kailangan na nating bayaran. Dr. Javier, personal na gawa yan ni Simon Lopez. Wala akong kinalaman. Huwag mong idamay yung pangalan ko. Wala kang kinalaman. Para sa puppet mo, sadyang binago mo ang rules ng kompetisyon para paboran ng team ni Simon Lopez. May pagkakataon ba siyang tumayo rito? Hindi ba't ikaw ang paulit-ulit na kumakampi sa kanya sa board? Pinagtatakpan mo at tinukonsinti ang mga ginagawa niya. Kaya siya naging ganito, kalakas loob at walang batas. Mr. Cruz, akala mo ba ngayon makakawala ka na? Sinisiraan mo ko! Para yan sa interes ng ospital! Para lang pumili ng pinakamalakas na leader. Mas malakas na leader? Mr. Cruz? Sige, sabihin mo sa akin. Yang lakas na sinasabi mo, ano bang ibig mo sabihin? Yung mas magaling sa politika? Yung mapang-grupo? O yung malupit na pumatay ng kaaway? Ang hinahanap mo ay hindi galing sa medisina o puso. Hindi mo rin hinahanap ang isang direktor na napapagaling. Ang gusto mo ay isa lang na sunod-sunuran sa'yo at mabibigay sa'yo ng mas malaking pakinabang. Hisang aso. Sumusobra ka na, Mateo. Akala mo panalo ka na? At si Simon Lopez sandaling? Makinig ka, hanggat ako pa rin ang pinakamalaking shareholder dito, huwag kang umasa na maging direktor. Sa ospital na to, hindi ikaw ang masusunod. Mr. Cruz, ingatan mo ang salita mo. Ang galing at integridad ni Dr. Santos, kitang-kita ng lahat dito. Hinding-hindi hahayaan ng samahan na ang isang mahusay na tao ay basta-basta lang apihin. Galing? Katapatan? May pakinabang ba yan? Pwedeng ipagpalit sa yaman? President Ramon, huwag kang makialam. Usapin to ng San Mateo Hospital. At ikaw, hanggat di ako papayag, kahit manalo ka pa, magiging isa ka lang na katatawanan. Sige, ang pagkadirektor, ayoko na. Mateo, ano pinagsasabi mo? Kuya! Mga kasama, kung handa kayong sumunod sa isang shareholder na puro interes lang ang hanap at manatili sa isang lugar na puro dayaan lang ang paraan para umangat, manatili na lang kayo. Pero kung natatandaan nyo pa ang sinumpa nyo noong unang isinuot nyo ang puting uniforme at gusto nyong maging tapat na doktor na gamitin ang inyong galing para magligtas ng buhay, sumama na kayo sa akin na yon. Mateo, sasama ako. Sasama ako. Ikaw! Kayong lahat! Mr. Cruz, akala mo ba ngayon, ikaw pa rin ang masusunod dito? Sige. Payag na ako. Ikaw na ang direktor. Panalo ka. Panalo si San ng medisina! Sige! Mateo, narinig mo? Narinig mo? Panalo tayo! Ikaw, malinis ng pangalan mo. Sa wakas, nakuha mo na ang lahat! Pinakaba mo ako. Akala ko mapapahamak ka na naman. Nitong 5 taon, sobrang nagtiis ka na. Ikaw talaga. Tapos na yun. Mula ngayon, hindi nahahayaan ni Kuya na may manakit sa'yo. Sa lahat, pagkatapos ng 2 nakakabingging laban at isang laban ng tama at mali, ang bagong direktor ng ospital natin ay
ang gumagawa ng himana sa medisina at nagtatanggol sa dangal ng mga doktor, si Mateo Santos! Sige,